Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na malapit sa puso ko, tarot reading para sa mga Cancer. Bilang isang Cancer din, alam ko kung gaano tayo ka-emotional at mapagmahal. Mahal na mahal natin ang ating pamilya at mga kaibigan. Gusto natin silang alagaan lagi. Pero minsan, may mga pagsubok din tayong hinaharap. Ang tarot readings ay maaring maging malakas na instrumento. Nagbibigay sila sa atin ng gabay. Tinutulungan nila tayong mas maunawaan ang ating mga emosyon. Isipin mo ito, ang bawat card ay parang isang karatula. Itinuturo nito sa atin ang tamang direksyon. Tinutulungan tayo nitong malagpasan ang mga pagtaas at pagbaba ng buhay. Kaya, simulan na natin ang reading para sa mga Cancer. Ngayon, mayroon tayong tatlong cards, ang traffic sa EDSA, ang laging late, at ang basang sisiw. Interesado ka na ba? Ako rin. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng mga cards. Ang unang card natin ay ang traffic sa EDSA. Kilala nating lahat ang EDSA, di ba? Ito ang ultimate test ng pasensya. Ang card na ito ay nagpapaalala sa atin, mga dear Cancers, na ang buhay ay parang EDSA rin minsan. May mga traffic jam at hindi inaasahang pagkaantala. Pero ito ang importante, okay lang na magdahan-dahan. Okay lang na huminga ng malalim. Imbis na ma-stress, gamitin ang oras na ito para magmuni-muni, makinig sa paborito mong musika. Tawagan ang isang mahal sa buhay. Gawing kapaki-pakinabang ang oras ng traffic jam para sa iyong sarili. Tandaan, ang pasensya ay isang magandang katangian. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa proseso, kahit na ang mga bagay ay nagiging mahirap. Tulad ng sa EDSA, minsan ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay ang mag-relax, maging mapagpasensya, at malaman na makakarating tayo sa ating pupuntahan sa tamang panahon. Ang susunod nating card ay ang laging late. Medyo nakakalito ito, di ba? Lahat tayo may kakilala na laging nahuhuli. Baka nga tayo mismo yun. Ang card na ito ay isang magiliw na paalala tungkol sa pamamahala ng oras. Ang mga Cancer ay likas na mapagruga. Madalas nating inuuna ang iba. Ngunit kung minsan, nakakalimutan nating unahin ang ating sarili. Sinasabi sa atin ng card na ito na maghanap ng balanse. Ito ay tungkol sa matalinong pamamahala ng ating oras. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga limitasyon. Isipin mo ito, kapag maayos nating napapamahalaan ang ating oras, mas marami tayong oras para sa mga bagay na gusto natin. Mas makapaglaan tayo ng dekalidad na oras sa ating mga mahal sa buhay. Mas mapagtuunan natin ng pansin ang ating mga hilig. Nagsisimula ang lahat sa pagbibigay prioridad sa ating oras. Ang panghuling card natin ay ang basang sisiw. Ang card na ito ay maaring mukhang malungkot sa una. Pinapaalala nito sa atin na ang buhay ay maaring maging hindi mahuhulaan. Tulad ng isang maliit na sisiw na nahuli sa ulan, maari tayong maharap sa mga hindi inaasahang pagsubok. Ngunit narito ang mahalagang bahagi, ang card na ito ay tungkol din sa katatagan. Ito ay tungkol sa paghanap ng lakas upang malampasan ang mga paghihirap. Tulad ng isang sisiw na nagpapatuyo ng kanyang mga balahibo, malalampasan din natin ang mga hamon at lalabas na mas malakas. Hinihikayat tayo ng card na ito na maging handa. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng backup plan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang sistema ng suporta ng mga kaibigan at pamilya na makakatulong sa atin sa mahihirap na panahon. Tandaan, kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asa. Ano ang pangkalahatang mensahe ng reading na ito? Ito ay tungkol sa pagyakap sa paglalakbay. Ang buhay ay puno ng mga pagtaas at pagbaba. Magkakaroon ng mga traffic jam, mga napalampas na appointment at mga hindi inaasahang bagyo. Ngunit ang mahalaga ay kung paano natin nalalampasan ang mga hamong ito. Hinihikayat tayo ng mga card na maging mapagpasensya, pamahalaan ng matalino ang ating oras, at maging handa sa mga hindi inaasahan. Pinapaalala nila sa atin na kahit nasa harap ng kahirapan, mayroon tayong lakas at katatagan upang malampasan ang anumang balakid. Tandaan, mahal kong mga Cancer, hindi ka nag-iisa. Nariyan ang pagmamahal ng iyong pamilya at mga kaibigan. Nasa loob mo ang lakas. Magtiwala sa proseso, yakapin ang mga aral, at alamin na ang mas magagandang araw ay laging darating. Bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan sa inyo ng isang paalala. Ang mga Cancer ay kilala sa kanilang malalaking puso at hindi natitinag na katapatan. Kayo ay hindi kapanipaniwalang malakas at matatag na mga individual. Huwag na huwag mong kalilimutan yan.
Ang tarot reading na ito ay isang gabay. Ito ay isang paraan upang mas maunawaan ang iyong mga emosyon at upang malampasan ang mga hamon sa hinaharap. Isa puso ang mga aral. Gamitin ang mga ito upang lumago. Gamitin ang mga ito upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. At tandaan, anuman ang ibato sa iyo ng buhay, kaya mo yan. Ipinapadala ko sa inyong lahat ang aking pagmamahal at positibong enerhiya. Hanggang sa muli.